Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pakikinig sa ating one-year Bible reading for the year 2024. At ngayon po ay day 103 of our Bible reading. At kung meron po kayong mga prayer request, iwanan nyo lamang po ang inyong prayer request sa comment section ng video posting na ito. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 1 Kings chapter 19, sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo ang ganitong ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias na mamatay kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Juda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ay maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita nga niya na sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siyang muli at uminom. At ang pagkaing iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanyang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ganito ang sagot sa kanya. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Elias, anong ginagawa mo rito? Sumagot siya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanyang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Pagkatapos, pumasok ka sa lungsod at buhos sa munang langis, si Hazael bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhosan mo rin ang langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel-Mehola bilang propeta na hahalili sa iyo. Ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak na Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko, ang mga taong hindi lumuluhod kay Baal at hindi humalik sa kanyang imahen. Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balabal at ibinalabal kay Eliseo. Iniwan naman ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap, magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka muna. Umuwi nga si Eliseo, nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro.
Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging lingkod nito. 1 Kings chapter 20. Tinipon ni Ben-Hadad, hari ng Syria, ang kanyang hukbo upang salakayin ang Samaria. Kasama sa hukbong ito ang 32 haring sakop niya at ang kanilang mga kabayo at karawaheng pandigma. Nagpadala siya ng mga sugo kay Ahab, hari ng Israel, at ipinasabi ang ganito: Ipinag-uutos ni Ben-Hadad na ibigay mo sa kanya ang iyong gintong pilak, ang iyong mga babae at ang pinakamalalakas na mga anak. Sumagot ang hari ng Israel: Masusunod po ang sabi ninyo, mahal kong hari at Panginoon. Ako at ang lahat ng sa akin ay iturin mong sa iyo. Ngunit bumalik kay Ahab ang mga sugo at ganito naman ang sabi. Ipinasasabi ni Ben-Hadad na ibigay mo sa kanya ang inyong ginto at pilak, pati ang inyong mga asawa at anak. Tandaan mo, bukas sa ganitong oras, darating ang kanyang mga tauhan upang halughugin ang iyong palasyo at ang mga bahay ng mga tauhan mo. Kukunin nila ang kanilang magustuhan. Tinipon ng hari ng Israel ang lahat ng matatatag na pinuno sa kaharian at sinabi, Tignan ninyo, maliwanag na gusto tayong lipulin ng taong iyan. Pumayag na nga akong ibigay sa kanya ang lahat ng aking ginto't pilak, pati ang aking mga asawa at mga anak. Sumagot ang matatandang pinuno at ang buong bayan. Huwag ninyo siyang pansinin. Huwag po kayong papayag, kaya't ganito ang sagot ni Ahab sa mga sugo ni Ben-Hadad. Sabihin ninyo sa mahal na hari, lahat ng utos ninyo noong una sa inyong alipin ay gagawin ko. Ngunit itong huli ay hindi ko magagawa. At umalis ang mga sugo, dala ang ganoong sagot. Nagpasabi muli si Ben-Hadad, Magpapadala ko ng mga tauhang wawasak sa lungsod mong ito at ngayon nila ang mga nasira nilang bagay. Parusahan sana ako ng mga Diyos kung hindi ko ito gawin. Sumagot ang hari ng Israel, Sabihin mo kay Haring Ben-Hadad na ang tunay na sundalo ay hindi nagyayabang hanggat hindi pa natatapos ang labanan. Nasa kanyang tolda noon si Ben-Hadad at nakikipag-inuman sa mga haring kasama niya. Pagkarinig sa sagot na iyon ay sumigaw si Ahab, Salakayin, salakayin, salakayin ng kaaway, at humanda ang bawat isa sa pakikipaglaban. Samantala, dumating noon ang isang propeta at sinabi kay Haring Ahab ng Israel, Ipinasasabi ni Yahweh na huwag kang matakot sa napakalaking hukbong iyan. Sa araw na ito ay pagtatagumpayin kita laban sa kanila at malalaman mong ako nga si Yahweh. Sino ang sasalakay? Tanong ni Ahab. Sumagot ang propeta, ang mga kabataang kawal na nasa ilalim ng mga pinuno ng mga lalawigan. At sino ang mamumuno sa labanan? Tanong uli ni Ahab. Kayo, tugon ng propeta. Tinipon nga ni Ahab ang mga kabataang kawal ng mga pinuno ng mga lalawigan. May 232 lahat-lahat. Pagkatapos, tinipon din niya ang hukbo ng Israel na may 7,000 kalalakihan. Pagdating ng tanghaling tapat, samantalang si Ben-Hadad at ang 32 hari na kasama niya ay nagiinuman sa kanilang tolda, lumusob ang mga Israelita sa pangunguna ng mga kabataang kawal. May nagsabi kay Ben-Hadad, may lumalabas pong mga lalaki mula sa Samaria. At sumagot siya, hulihin sila ng buhay, anuman ang kanilang pakay, kapayapaan man o labanan. Sumalakay nga mula sa lungsod ang mga kabataang kawal. Kasunod ang buong hukbo ng Israel. Sa unang sagupaan ay napatay ng bawat isa ang kanyang kalaban, kaya't nagtakbuhan ang mga taga-Syria. Hinabol naman sila ng mga Israelita. Ngunit nakatakas si Ben-Hadad kasama ng ilang kawal na nakakabayo. Lumabas naman si Haring Ahab at sumama sa paghabol sa mga taga-Syria. Pinuksan nila ang mga ito at napakaraming kabayo at karwahe ang kanilang nasamsam. Matapos ang labanang iyon, sinabihan muli ng propeta ang hari ng Israel. Wika niya, magdagdag pa kayo ng tauhan at ihanda ninyong mabuti ang inyong hukbo. Planuhin ninyong mabuti ang dapat gawin, sapagkat sa susunod na tagsibol ay muling sasalakay ang hari ng Syria. Pinayuhan din ng kanyang mga opisyal ang hari ng Syria at kanilang sinabi, Mga Diyos ang kabundukan ang kanilang Diyos, kaya tayo natalo. Ngunit labanan natin sila sa kapatagan at tiyak na matatalo sila. Ganito po ang inyong gawin. Alisin ninyo ang kanilang tungkulin sa hukbo
alisin ninyo sa kanilang tungkulin sa hukbo ang mga haring kasama ninyo at palitan ninyo ng mga pinunong kawal. Bumuo kayo ng isang hukbong sinlaki ng dati na may gayon ding dami ng kabayo at karwahe. Sa kapatagan natin sila lalabanan at ngayon tiyak na magtatagumpay tayo. Nakinig ang hari sa kanilang payo at ganoon nga ang ginawa. Pagsapit ng tagsibol, tinipon ni Ben-Hadad ang hukbo ng Syria at nagtungo sa Afek upang lusubin ang Israel. Nagtipon-tipon din naman ang mga Israelita at naghanda upang salubungin ang kalaban. Nagdalawang pangkat sila at nagtayo ng kampo sa tapat ng mga iyon. Parang dalawang kawan lang ng kambing ang hukbo ng Israel. Samantang halos matukluban ng hukbo ng Syria ang puok na iyon. Lumapit muli sa hari ng Israel ang lingkod ng Diyos at sinabi sa kanya, "Ito ang pinapasabi ni Yahweh sapagkat sinabi ng mga taga-Syria na ako ay Diyos ng kabundukan at hindi Diyos ng kapatagan, ipapalupig ko sa iyo ang hukbong iyan sa kabila ng kanilang dami at lakas. Makikita ninyo ngayon na ako nga si Yahweh." 7 araw silang nagmanman sa isa't isa. Nagsimula ang labanan sa ika-7 araw at sa araw na iyon 100,000 kawal ang napatay sa hukbo ng Syria. Tumakas ang natirang buhay at pumasok sa lungsod ng Afek. Ngunit gumuho ang pader ng lungsod at 27,000 pa ang natabunan. Nakatakas muli si Ben-Hadad at nagtago sa isang silid sa loob ng lungsod. Sa gayong kalagayan na sabi ng isa niyang tauhan, "Balita po namin ay maawain ang mga hari ng Israel. Magsusuot po kami ng damit panluksa at magtatali ng lubid sa aming leeg at haharap sa hari ng Israel. Baka sakaling kaawaan kami at hindi na kayo ipapatay." At ganoon nga ang ginawa nila. Humarap sila sa hari ng Israel at nagmakaawa. "Hinihiling po ng inyong aliping si Ben-Hadad na huwag na ninyo siyang patayin. Buhay pa ba siya? Buhay pa ba ang kapatid kong hari?" Tanong ng hari ng Israel. Sinamantala ng mga sugo ang gayong magandang panghiwatig kaya't agad sumagot, "Opo, buhay pa po siya, buhay pa. Dalhin ninyo siya agad dito," utos ni Ahab. Pagdating ni Ben-Hadad, pinasakay siya ni Ahab sa kanyang karwahe. Sinabi noon ni Ben-Hadad, "Isasauli ko sa inyo ang mga lungsod na inagaw ng aking ama sa inyong ama. Maaari kayo magtayo ng pamilihan sa Damasco tulad ng itinayo ng aking ama sa Samaria." Sumagot naman si Ahab, "Sa ganitong kondisyon, pinapalaya ko na kayo." Nangyari nga ang kasunduan at pinalaya sila ni Ahab. Sa utos ni Yahweh, hiniling ng isang alagad ng mga propeta sa isa niyang kasamahan, "Sugatan mo ako." Subalit tumanggi ito, kaya't sinabi niya, "Sapagkat hindi mo sinunod ang utos ni Yahweh, pag alis mo rito ay papatayin ka ng leon." Hindi pa nakakalayo ang sinabihan ay nakasalubong at napatay nga siya ng isang leon. Nakakita ng ibang kasamahan ang alagad ng mga propeta at ito naman ang kanyang pinakiusapan. "Sugatan mo ako," wika niya, at ginawa naman ng pinakiusapan ang hinihiling sa kanya. Nagtuloy ang alagad ng mga propeta at saka naghintay sa daanan ng hari matapos bendahan ang kanyang mga mata upang hindi siya makilala. Sumigaw siya pagdaan ng hari at ganito ang sinabi, "Kamahalan, nang ako po'y nasa labanan, lumapit po sa akin ang isang kawal at iniwan sa akin ang isang bihag. Ang sabi po niya, alagaan mo ang bihag na ito. Kapag siya'y nakatakas, buhay mo ang kapalit o magmulta ka ng 35 kilong pilak. Nakalingat po ako at nakatakas ang bihag. Sinabi sa kanya ng hari, ikaw na rin ang nagbigay ng iyong hatol, mamamatay ka o magmumulta." Nang marinig ito, biglang inalis ang bendang nakatakip sa mga mata at nakilala ng hari na siya pala'y isang alagad ng mga propeta. At sinabi niya sa hari, "Ito ang ipinapasabi ni Yahweh, sapagkat pinakawalan mo ang isang taong ayon sa utos ko'y dapat mamatay, buhay mo ang kapalit ng kanyang buhay at bayan mo ang kapalit ng kanyang bayan." Bumalik sa Samaria ang hari at nananababahala at masama ang loob. 1 Kings chapter 21. Malapit sa palasyo ni Haring Ahab sa Jezreel sa Samaria ay may isang ubasan na pag-aari ni Naboth. Isang araw, sinabi ni Ahab kay Naboth, "Ibigay mo sa akin ang iyong ubasan. Gagawin kong taniman ng gulay sapagkat malapit ito sa aking palasyo. Papalitan ko ito ng mas mainam na ubasan o kung gusto mo naman, babayaran ko na lang ito sa tamang halaga." Ngunit ganito ang naging sagot ni Naboth,
Minana ko pa po sa aking mga ninuno ang ubasang ito. Hindi papayagan ni Yahweh na ibigay ko ito sa inyo. Umuwi si Ahab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Naboth. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ng asawa niyang si Jezebel at tinanong, "Ano bang problema mo at hindi ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko na si Naboth na taga Jezreel at inalok ko na siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Sagot sa kanya ni Jezebel, "Para ka namang hindi hari ng Israel. Halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Naboth." Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinatakan ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatandang pinuno at pangunahing mamamayan sa lungsod na tinitirahan ni Naboth. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Magpahayag kayo ng isang araw ng pag-aayuno. Tipunin ninyo ang mga tao at parangalan ninyo si Naboth. Kumuha kayo ng 2 sinungaling na saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Nilapastangan niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay." Tinupad ng matatandang pinuno at ng mga opisyal ng lungsod ang utos ni Jezebel. Nagpahayag sila ng isang araw na kalahatang pag-aayuno, tinipon nila ang mga tao at pinarangalan si Naboth. Lumabas ang 2 bayarang saksi at siya'y pinaratangan ng ganito, "Nilapastanganan ni Naboth ang Diyos at ang hari. Kaya't si Naboth ay inilabas sa lungsod at binato hanggang mamatay." Nagpasabi naman agad sila kay Jezebel, "Patay na po si Naboth na taga Jezreel." Pagkatanggap ng ganoong balita, nagpunta si Jezebel kay Ahab at sinabi, "Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Naboth. Hindi na siya makakatutol. Patay na siya." Nang malaman ni Ahab na patay na si Naboth, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga Tisbe, "Puntahan mo agad si Haring Ahab sa Samaria. Makikita mo siya sa ubasan ni Naboth. Naroon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, pagkatapos mong paslangin ang tao, ay kukunin mo pati ang kanyang ari-arian, kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Naboth, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Ahab kay Elias, "Nakita mo naman ako, aking kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Hinanap kita muli sapagkat nalulung ka na sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Paparusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ginalit mo ako at hinimok mo ang Israel sa pagkakasala." Ito naman ang pahayag laban kay Jezebel. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa loob mismo ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Ahab ang mamamatay sa bayan ay kakainin ng mga aso. Sino mang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga buwitre dahil sa mga solsol ni Jezebel. Walang kapantay sa mga kasamaang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh. Ginawa niya ang mga mahahalay na kasalanan sa pamamagitan ng pagsamba niya sa mga Diyos-Diyosan gaya ng mga Amoreo na pinalayas ni Yahweh noong pumasok ang bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Ahab ang mga sinabi ng propeta, pinunit niya ang kanyang damit, nagsuot ng damit panluksa kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan, kaya't sinabi ni Yahweh kay Elias, "Napansin mo ba kung paano magpakumbaba sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpakumbaba siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, paparusahan ko ang kanyang angkan." 1 Kings chapter 22. 3 taon nang walang labanan ang Israel at ang Syria. Ngunit sa 3 taon ay dumalaw sa hari ng Israel si Jehoshaphat na hari ng Juda. Nasabi na noon ng hari ng Israel sa kanyang mga pinuno, "Alam ninyo na ang Ramoth Gilead ay atin. Ngunit wala tayong ginagawang hakbang upang mabawi iyon sa hari ng Syria." Ngayon naman si Jehoshaphat ang kanyang hinimok. Ang sabi niya, "Samahan mo naman kami sa paglusob sa Ramoth Gilead." Sumagot si Jehoshaphat, "Kasama mo ako at aking mga tauhan at ang aming mga kabayo at kasangkapan. Ngunit sumangguni muna tayo kay Yahweh." Tinipon nga ni Haring Ahab ang Israel ang kanyang mga propeta. May 400 silang lahat at
itinanong, dapat ko bang salakayin ang Ramoth Gilead? Salakayin ninyo. Tutulungan kayo ni Yahweh at matatalo ninyo ang kaaway. Sagot ng mga propeta. Ngunit iginiit ni Jehoshaphat, wala na bang ibang propeta ni Yahweh na maaari nating pagtanungan? Mayroon pa isa, si Mikaya na anak ni Imla. Ngunit galit ako sa kanya sapagkat lagi na lamang masama ang hula niya sa akin. Wala nang mabuti. Sabi ni Ahab, huwag kang magsalita ng ganyan, kapatid kong hari. Tutol ni Jehoshaphat. Ipinatawag ng hari ng Israel ang isa niyang opisyal at inutusan, dalhin ninyo kaagad dito si Mikaya na anak ni Imla, na isa-isang giikan sa may pasukan ng Samaria ang hari ng Israel at si Jehoshaphat. Nakaupo sila, dalawa, sa kanya-kanyang trono at nakasuot ng damit hari. Samantala, nasa kanilang harapan ang mga propeta at sama-samang nanguhula. Naglagay ng mga sungay na bakal si Zedekiah sa anak ni Kanaana. Tumayo at ganito ang sinabi kay Ahab. Sa pamamagitan nito'y lilipulin ninyo ang mga taga-Syria. Ganoon din ang sinabi ng iba pang propeta. Sabi nila, mahal na hari, salakayin po ninyo ang Ramoth Gilead at matatalo ninyo sila. Magtatagumpay kayo sa tulong ni Yahweh. Sinabi ng sugong pinapunta kay Micah, iisa ang sinasabi ng lahat ng mga propeta, magtatagumpay ang hari. Ganoon din ang sasabihin mo. Sumagot si Mikaya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, kung ano ang sasabihin niya sa akin, iyon din ang aking sasabihin. Pagdating niya sa harapan ng hari, siya ay tinanong, Mikaya, sasalakayin ba namin ang Ramoth Gilead? Salakayin po ninyo at magwawagi kayo. Magtatagumpay kayo sa tulong ni Yahweh. Ngunit siya ay muling itinanong ng hari, ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na pawang katotohanan lamang ang sasabihin mo sa pangalan ni Yahweh? Kaya't sinabi ni Mikaya, nakita kong nagkawatak-watak ang hukbo ng Israel. Nagkalat sa kabundukan parang tupang walang pastol. Narinig kong sinabi ni Yahweh, sila'y walang tagapanguna kaya't pauuwiin na silang mapayapa. Kaya't sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, di ba't sinabi ko na sa iyo na kailan may hindi niya ako binigyan ng mabuting pahayag, lagi na lang masama. Ngunit nagpatuloy si Mikaya, pakinggan ninyo si Yahweh. Nakita ko si Yahweh na nakaupo sa kanyang trono. Nasa kanyang harapan sa kaliwa at sa kanan ang buong hukbo ng langit. Nagtanong siya, sino ang hihikayat kay Ahab na salakayin ang Ramoth Gilead? Kanya-kanyang sagot ng mga espiritu. Ngunit mayroong isang tumayo at nagsalita ng ganito, ako po ang ihikayat kay Ahab. Sa paanong paraan? Tanong ni Yahweh. Pupunta po ako roon at magiging espiritong sinungaling sa magsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Sagot ng espiritu, ikaw ang humikayat sa kanya at magtatagumpay ka. Sabi ni Yahweh. At patuloy ni Mikaya, ngayon nakikita mo kung paanong nagsalita ang espiritu ng kasinungalingan sa bibig ng iyong mga propeta. Ngunit si Yahweh ang nagtakda ng iyong kapahamakan. Nang marinig ito, lumapit si Zedekiah at sinampal si Mikaya. Sabi niya, kailan ka pa magkakaroon ng karapatang magsalita sa ngalan ng espiritu ni Yahweh? At akala mo ba'y aalis siya sa akin? Sumagot si Mikaya, malalaman mo ang sagot diyan pagdating ng araw na magtatago ka sa isang silid. Ipinag-utos ng hari, ibalik siya kay Amon, ang gobernador ng lungsod, at kay Prinsipe Joas. Sabihin ninyo sa kanila na ibilanggo ang taong ito at huwag pakainin kundi tinapay at tubig hanggang sa aking maluwalhating pagbabalik. Sinabi ni Mikaya, kapag kayo'y nakabalik ng buhay, hindi nga si Yahweh ang magsalita sa pamamagitan ko. Sinabi pa niya, tandaan ninyo ang lahat ng sinabi ko. Pumunta nga sa Ramoth Gilead si Ahab na hari ng Israel at si Jehoshaphat na hari ng Juda. Sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, magbabalit kayo ako papunta sa labanan. Ngunit ikaw ay maaaring magpatuloy na nakadamit hari at nagbalat kayo nga ang hari ng Israel patungo sa labanan. Iniutos ng hari ng Syria sa mga pinuno ng mga kawal na sakay sa karwahe. Huwag ninyong pag-aabalahan ang kung sino-sinong lamang. Ang hari ng Israel ang inyong harapin. Kaya't nang makita nila si Jehoshaphat, inakala nilang ito ang hari ng Israel at siya'y hinabol. Ngunit pagsigaw niya ng kanyang pandigma, nakilala ng mga pinuno ng Syria na hindi siya ang hari ng Israel at hindi na nila itinuloy ang paghahabol. Subalit may isang kawal na basta na lamang pumana at natamaan ng hari ng Israel.
Tumusok ang palaso sa pagitan ng pinagdugtungan ng baluti sa dibdib. Kaya't iniutos niya sa kawal na nagpapatakbo ng karwahe, "Ibuelta mo ang karwahe, may tama ako. Umalis na tayo rito." Mahigpit ang labanan ng araw na iyon at ang hari na natiling nakatayo sa kanyang karawahe sa tapat ng mga sireo hanggang siya'y mamatay nang lumulubog na ang araw. Dumanak ang dugo niya sa sahig ng karwahe. Paglubog ng araw, narinig ng buong hukbo ng Israel ang sigaw, "Tumakas na kayo! Magsiuwi na kayong lahat." Namatay nga ang hari at dinala nila ang bangkay sa Samaria upang doon ilibing. Nang hugasan ang karwahe ng hari sa batis ng Samaria, hinimod ng mga aso ang kanyang dugo. Samantalang may mga babaeng nagbebenta ng aliw na naliligo sa batis at naipaligo nila sa ang tubig na iyon. Sa ganong paraan natupad ang sinabi ni Yahweh. Ang iba pang mga ginawa ni Ahab pati ang tungkol sa ipinagawa niyang palasyo na napapalamutian ng garing at ang mga lungsod na kanyang itinayo ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Pagkamatay ni Ahab, humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Ahazayas. Naging hari ng Juda si Jehoshaphat na anak ni Asa noong ika-4 na taon ng paghahari ni Ahab ng Israel. 35 taong gulang siya noong siya'y maupo sa trono ng Juda at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 25 taon. Ang kanyang ina ay si Ayuba na anak ni Silhi. Sumunod siya sa halimbawa ng kanyang amang si Asa. Ginawa niya ang mabuti sa paningin ni Yahweh. Subalit hindi niya ipinawasak ang mga lugar na sambahan ng mga pagano at nagpatuloy ang mga tao sa pag-aalay doon at pagsusunog ng insenso. Nakipagkasundo rin si Jehoshaphat sa hari ng Israel. Ang iba pang gawa ni Jehoshaphat, ang kanyang kagitingan, ang kanyang mga pakikipaglaban ay nakasulat sa kasaysayan ng hari ng Juda. Pinalayas niya ang mga lalaki at mga babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa mga sagradong lugar na natitira pa sa kaharian. Nakaligtas ang mga ito noong panahon pa ni Asa ng kanyang ama. Walang hari noon sa Edom. Ang namamahala dito ay isang kinatawan ng hari ng Juda. Nagpagawa si Jehoshaphat ng mga malalaking barko upang maglayag patungo sa Ophir at mag-uwi ng ginto. Ngunit hindi nakaalis ang mga iyon sapagkat nawasak sa Ezion-Geber. Iminungkahi pa ni Azias kay Jehoshaphat, "Pagsamahin natin ang ating mga tauhan sa paglalakbay ng ating mga barko." Ngunit hindi pumayag si Jehoshaphat. Nang mamatay si Jehoshaphat, inilibing siya sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David na kanyang ninuno. Humalili sa kanya si Jehoram bilang hari. Nang ika-17 taon ng paghahari ni Jehoshaphat sa Juda, naghari naman sa Israel si Ahazayas na anak ni Ahab. 2 taon siyang naghari. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinundan niya ang mga masasamang halimbawa ng kanyang ama't ina at ni Jeroboam na anak ni Nebat. Ibinunsod din niya ang Israel sa pagkakasala. Naglingkod siya at sumamba kay Baal. Ginalit niya si Yahweh, ang Diyos ng Israel, tulad ng ginawa ng kanyang ama noong una. At ito po ang salita ng Diyos sa atin sa araw na ito. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.